Magsasagwa ng seizure proceedings sa Bureau of Customs ngayong araw para sa ilang luxury cars na mag-asawang Diskaya na wala umanong kaukulang dokumento. Ang Bureau of Internal Revenue naman nagsampala ng mga reklamong tax evasion laban sa mga Diskaya dahil sa mahigit 7 billion pesos na hindi raw nabayarang buwis. May unang balita, si Joseph Moro. Nasa DOJ si Pacifico Curly Diskaya II para sa pagpapatuloy ng case build-up sa mga sangkot umano sa katiwalian sa flood control projects. Nag-a-apply para maging state witness na Curly at asawang si Sara Diskaya. Naghain ng BIR ng patong-patong na reklamong tax evasion laban sa mag-asawa. Mahigit 7 bilyong piso umano ang buwis na hindi nila binayaran mula 2018 hanggang 2021. Bukod sa hindi raw tamang halaga ng binayaran nilang income tax, hindi rin bayad ang excise tax ng 9 na luxury vehicles sa mga Diskaya. Iniimbestigahan din ng BIR ang binanggit ng mga Diskaya sa Senado na nag-divest na sila sa kanilang mga kumpanya. Hindi rin bayad ang buwis patungkol sa paglipat ng mga shares of stock na ito. Ang mga reklamo ay batay sa tax compliance audit at investigasyon ng BIR sa mga Diskaya mula noong 1 taon bago pa man pumutok ang issue sa mga flood control project. Binibigyan din natin ng due process na ganyan. So minsan hindi nila tinatanggap yung mga notices, so kinakailangan pa natin mag-resort sa mga iba't ibang paraan para ma-serve ito. Kahit daw maging state witness pa ang mag-asawa, kailangan nilang bayaran ang buwis. No comment muna ako diyan kasi hindi pa namin nababasa, kami mga abogado ng spouses Diskaya, hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. Hawak ng Bureau of Customs ang 13 sa mga luxury vehicle ng mga Diskaya dahil may problema umano ang mga ito sa dokumento. Ito po ay nakatakdang dinggin, no? Itong paparating na October 9, Huwebes. At ito na po yung formal seizure proceedings. At kapag wala pa rin po itong mga dokumento, wala pa rin po silang patunay sa pagbabayad ng duties and taxes, ito na po ay ma-forfeit in favor of the government. Posibleng ipasubasta ang mga sasakyan kung di talaga mapatunayang legal ang pagkakabili. Kapag po ang halaga ng sasakyan ay 10 million pataas, kailangan pa po nito ng final approval ng ating Secretary of Finance. Okay. Kapag less naman po ng 10 million, ang desisyon po ng commissioner ang magiging final na desisyon patungkol po sa forfeiture. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects, mahigit 30 individual ang hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa DOJ na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Kabilang dyan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Francis Chis Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlene Villa. Gayon din si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si Education Undersecretary Trigib Olaivar na nakalive ngayon sa DepEd. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Ataide, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agaraw, Lyodi Tariela, Reynante Arrogancia, Chodorico Jaresco Jr., Dean Asistio, Marivic Copilar at mga dating kongresista na si Antonieta Yudela, Marvin Rillo, Florida Robes at Gabriel Bem Noel. Gayon din ng ilang DPWH District Engineer sa pamamagitan ng ILBO na mamonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilan na makaalis. The timely issuance of an ILBO or an Immigration Lookout Bulletin Order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang ILBO. Si Pasig Representative Roman Romulo tumanggi magbigay ng panayam ng tanungin ng GMA Integrated News. Sabi naman ni Senador Estrada may hold departure order siya ngayon kaya tuwing aalis ng bansa ay nagpapaalam talaga siya sa Sandigan Bayan. Di raw siya nag-aalala sa ILBO request ng ICI. Si Congressman Arrogancia hindi muna magkukomento. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang pinaiisyuhan ng ILBO. Sunod na sasalang sa ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Nagpadala na ng sabpina ang ICI kay Co. Pero dahil nasa labas ito ng bansa sa ngayon, idadaan ang sabpina sa House Secretary General. This is with regard to his personal knowledge
from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi subpina. The invitation, just for, in a way, a courtesy to an incumbent congressperson, and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Parehong sa October 14, ipinatatawag ang dalawa, wala pang bagong pahayag si Ko. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Pero pwede bang hindi nila siputin ang ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.